Hello mga kaulam! Ano bang pang-ulam? Ay dige ari ginisang apalya na naman. Diyos ko po, Rode. Tapos, bumili tayo ng hawot. Alam nga yung hawot, inay tuyo. Bumili tayo sa baba ng kondo ng hawot dahil ang sarap ga ng hawot nila doon, hindi masyadong maalat. Diyan nga tayo may bisita ay hindi ko pinakita ang kanilang mga mukha at baka aayaw at saka binibigyan ko sila ng privacy. Ay di habang nahunta, ay di kain-kain tayo. Bakit hawak-hawak ko ang pinggan? Yun ang pinagtataka ko sa aking sarili. Bakit ko hawak ang pinggan? Eh, pwede namang nakababa. O, inuunahan ko na ang mga basher, ha? Ay, di yan, ibinaba na nga. Siguro yung nangalay din nga. Kasarap ko naman talaga yung may sawsawang toyo. Tapos, may yung ginisang ampalaya lang tayo. Buhay na di yan. Biga tayo maghahanap pa ng mga mararaming pang ulam. Ayos na iyan. Tapos, ang pinaka, ayan, may perito pang itlog. Ay, kaya ganin nyo iyan. Talaga naman pang mayaman. Tapos, ang matindi diyan ay yung huntahan eh. Yun ang pinakamasarap diyan. Yung huntahan, yung agawan. Tapos, kita naman ninyo talaga, aking halakhak pa eh, mahigpit. Tayo na may sa simpleng pang-ulam, pwede na tayo sa almusal, tanghalian, hapunan. Basta huwag lamang yung mga hindi healthy na pagkain. Nung ako'y nasa Pilipinas, dahil nga sobrang busy ko sa Maynila at sobrang dami nang ipinapaasikaso ng asawa ko na hindi matapos-tapos, diyan ko na talaga sa kondo tinatanggap ang aking mga bisita na halos araw-araw talaga meron akong kasama. Halos araw-araw talaga masaya ang buhay ko diyan. Hindi ako nag-iisa, laging araw-araw may nadating na kasama ako. Ang aking mga best friend nagpuntahan din diyan, ang aking pinsan nagpunta din diyan at saka ang kanyang pamilya. Ang dami araw-araw, tapos sina Christian pa every time, from time to time, pag nalalaman ng mga kapatid kong wala akong kasama, nagpupuntahan naman sila para ako hindi nag-iisa. Dahil kakalungkot naman mga kaulam, lalo at ako yung ulan-ulan, tapos ako nag-iisa, alam nila, pupunta agad sila diyan. Tapos yan nga, very thankful ako at ang aking tatlong kaibigan na si Nora, si Len at si Jen ay dumating. Isang taga-Ibaan at dalawang taga-Alfonso Cavite, ang taga-Tagaytay. Grabe ang saya namin diyan. Talagang memorable ang aming araw diyan. Hindi man matagal yung pagbisita nila sa akin dahil may mga kanya-kanya silang trabaho. Pero I will keep it forever. And sabi ko nga, looking forward na sa susunod kong uwi, medyo matagal-tagal na yung aming pagbabandingan naming lahat. Dahil napakahirap naman pagbitin eh. Dahil nga diyan ay napakalapit ko sa SM at sa lower ground level ng kondo ay may sikretong lagusan papunta sa SM na isang kembot lamang na si SM ka na. Kaming talagang apat ay nag-SM at tamang-tama naman bakit naman napatapat sa sale. Nag 50% off ang SM nung mga araw na iyan at ang iba pa ay buy one take one. Ay di pagkakakuha naman, yung isa pag nakakahanap ng buy one take one, kukuhanin ko agad ang isa para kami ay hati na sa babayaran. Talaga namang aakala yata ng SM ay nautakan nila kami pero nautakan namin sila. Charot! Dahil nandito na ako sa Dubai, lagi kong mamimiss at lagi kong hahanap-hanapin yung mga ganyang banding. Dahil di ni pagdating, siguradong trabaho na naman ako, siguradong busy na naman ang buhay, wala na namang pahinga, wala na namang araw na pwedeng mag-relax. Lahat ng araw ay may trabaho, lahat ng oras ay meron.